Oh, ito pa, napakadali lang nitong gawin. Kayang-kaya mo to. Ito ang masi. Masi ba sila? Charot. Sa palaman muna tayo, naglagay lang ako ng 1/8 cup dinurog na mani, 1/8 cup kinugay o muscovado sugar, kunting asin at mekos-mekos lang. Ganun lang kadali. Ngayon naman ay punta tayo sa ating dough. 1/2 cup glutinous rice powder lang ang ginamit ko dito, tapos 1/4 cup tubig. Inuunti-unti ko lang sa paglagay yung water para matansya ko, baka mabigla ako, charot. Nang ma-firm na natin ang dough ay magbibilog na tayo. Gumamit lang ako dito ng 1 tablespoon para sa ating sukatan. Binilog ko muna pala lahat bago ako naglagay ng palaman. Sa paglalagay naman ng palaman ay gumamit ako ng 1/2 tablespoon para sa sukatan ng palaman. Pero pwede nyo itong bawasan kasi parang nasusukan na rin yung ating dough, charot. Para hindi kayo mahirapan mag-close. Ulit-ulitin lang ang process hanggang sa malagyan ng palaman ang lahat. At ito na ngayon nagawa natin lahat. Nakagawa tayo ng 12 pieces na masi. May natira lang konti sa palaman. Ilublob lang ang mga masi sa kumukulong tubig at antaying lumutang para masabing luto na, parang palitaw style lang or buchi. At luto na nga, pagkatapos ay pinagulong-gulong ko sila sa platong may dinurog na mani para hindi magdikit-dikit. At nilagyan ko na rin yung top. Ngayon naman ay magpi-plating na tayo para sa ating pictorial. Charot. Sobrang kunat pala nito, parang tikoy. Ang hirap buksan kaya gumamit na lang ako ng gunting. Pagkabukas, ganito yung itsura ng loob. Ang masi pala ay popular din ito sa Cebu at talagang masarap din siya. Dahil siguro sa mani at muscovado sugar combo, masarap siyang pagpartnerin. Ang daming nagtitinda nito dito sa Cebu, 5 piso isa, nilalako nila sa kalsada, nag-aabang sila sa mga sasakyan at inaalok nila nitong masi. Marami kang matatagpuan nito dito sa Liloan, Cebu. Pero syempre hindi na ganun kasarap dahil tinipid na nila sa palaman, kaya mas maigi na ngayong magluto tayo para ganito talaga. Talagang masarap siya dahil kargado siya sa palaman.